magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So eto na nga po, dahil nga magkakaroon na nga ng investigasyon tungkol nga rin sa mga anomalyang flood control project, mga infrastructure project ng gobyerno. So nakikita na natin dito na may laki talaga ang pagkukulang ng gobyerno para bantayan po yung kada proyektong pinagagawa ng ating gobyerno mismo. 'Di ba? Dapat sa kanila mismo nanggagaling yung pagsisiguro na yung pera ng taong bayan nagagastos ng tama. Kaya nga nandiyan yung mga Commission on Audit, nandiyan yung Ombudsman, nandiyan yung mga ibang implementing government na pwedeng maging katulong para masigurado na talagang yung magagawa yung mga proyekto na mapapakinabangan ng ating mga kababayan, lalo na pagdating tag-ulan, dahil nga sa hindi na may iwasan na talagang nagbabaha na po kahit saang lugar. At ito nga yung isa sa mga naiisip na paraan ng gobyerno natin para matulungan yung mga kababayan natin na may salba yung buhay, mga ari-arian, para mapalago rin yung kanilang kabuhayan. Ngayon, dito makikita talaga natin dito na ang korupsyon sa ating bansa ay talagang napakalala na. So, mas lumala pa siya nung pumasok po itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit kamo? Kasi nung umupo siya bilang presidente, ang unang-unang ginawa niya ay sinibak niya o tinanggal niya na yung commission, yung kay Greco Bellica, yung itinayo ni Pangulong Duterte, yung Presidential Anti-Corruption Commission. So yung kaagad ang unang-unang binuwag ni Bongbong Marcos. Kaya yung mga corrupt official, mga nangungurakot sa ating pera ng taong bayan, naging malaya. So nawalan sila ng tinik sa lalamunan dahil kung sa panahon ni Pangulong Duterte nahirapan sila. Hindi naman masasabing hindi naman talaga na-eradicate. Hindi naman talaga natuldukan yung korupsyon dun sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero kahit paano, napigilan. Pero sabi nga ni Katunying, 'di ba, sa kanyang vlog, talagang talamak sa panahon ni Bongbong Marcos yung korupsyon dahil nga tinanggal itong Presidential Anti-Corruption Commission na magiging katulong sana ng Ombudsman, ng NBI, mga ganyan, ng ibang mga government agencies para sa pag-iimbestiga para maproteksyonan yung pondo ng ating bansa. Tinanggal yun. So talagang yung lumala ng sobra. Ngayon dito makikita natin dito, hindi na kailangan mag-imbestiga. Masasabi mo may korupsyon dahil sa ginawa nitong itong construction company na to, itong contractor na to, sa gobernador mismo ng Mindoro, na pinagbawalan siyang inspekin, tingnan, mag-inspect doon mismo sa site kung saan ginagawa yung flood control project, pinagbawalan siya. Pero hindi natinag itong si Governor at natutuwa rin po tayo na hindi niya pinag-initan yung gwardiya. Kasi alam naman natin na kalimitan, yung mga naiiwanan doon sa site, especially gwardiya, yun yung napagbubuntungan ng galit. Sana isipin natin na sila ay gumagawa lang, sumusunod lang sa utos sa kanila. So, kung ano yung i-relay sa kanila ng boss nila, yun lang yung gagawin nila. Kaya nga napaka rito ni Governor na hindi niya pinag-initan yung security guard despite na pinigilan siyang pumasok sa site na yan. So, ito, panoorin po natin ito at kayo na po mismo ang humusga kung may korupsyon ba rito o wala. So ito, panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin, tayo na mismo mag-inspect kung ano po nangyari dito sa flood control na to. Oh, bakit ayaw ako papasukin? Hindi na po siya sa gano'n, ay yung lang siya. Bakit? Kailangan ko ang DP? Sino may sabi? Order nino? Kahit gobernador ng Mindoro, hindi pwede pumasok? Basta order po sa amin, sir eh.
Wala naman po gumagawa sir. Amin. So, ang order sa inyo, City Star ang nagsabi. Oh sir, yung sa amin lang sir. Dahil, Ayun sir, ang galing na nga tayo dito. pero hindi. Bakit hindi pwede? Pag ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede. Hindi sir, siguro yung letter lang sir na galing sa DP. Yun yung sa amin. Let, Tingnan nyo, ang lakas ng loob ng kontraktor na hindi papasukin o magbigay ng instruction na huwag magpapasok na hanggat walang letter galing sa DPWH. Dito, ang nakikita natin dito, mukhang may nagni-name drop lang. Siguro sinabi ng ng contractor, itong may-ari ng construction company na gumagawa ng flood control diyan. Parang iningunguso yung DPWH na pag may pumunta rito para mag-inspect, sabihin mo may utos yung DPWH na bawal. Siyempre, itong gwardiya susunod lang. 'Di ba? Kung ano yung instruction sa kanya, yun lang i-relay niya rito sa mga gustong pumasok sa construction site na to. Yun nga lang nakakapagtaka lang na kahit na yung governor pinagbabawalan pumasok, na pinamumunuan niya yung lugar na yan. Sino ba yung contractor para sabihin sila yung magbawal kung sino yung pwedeng pumasok, sino ang hindi. So doon pala makikita nyo medyo may problema na letter na galing sa DP dahil DP ang nagde-decide. Hindi pala pwede pumasok, ha? Ayun. Gobernador, wag mo babae yung taga-DP. Walang taga-DPW sa bababa. Ang ibig sabihin, kahit ako, hindi ako pwedeng pumasok sa lalawigang ito. Siguro. Kasi wala naman magawa sir, umusugod na ako sa office sa amin. Ay, papasukan ko ito. Sa ayaw nyo sa gusto dahil ito yung lugar ng lalawigan, open to public ito. First time ko nakakita sa sarili kong probinsya, pinagbabawalan akong pumasok. Ako'y pumunta dito in good faith. Ako'y pumunta dito dahil gusto ko makita ulit ng aktwal. Pagkatapos ganito sasagot sa akin, aba, damay tayong lahat. Ngayon ito pakita nyo sa tao. Sariling probinsya natin, ayaw tayong papasukin, order ng kontraktor na gumagawa dito. Diba? Kung di ba naman ang tigas ng mukha ng kontraktor, kahit gobernador, may ama, mas mataas pa to sa mayor, gobernador. Hawak niya lahat ng munisipalidad sa probinsya ng Mindoro. Kontraktor lang to pero kinayang pagbawalan. Ang tanong, bakit pinagbabawalan pumasok ang gobernador doon sa site mismo ng flood control na yan? Anong meron? Yan ang alamin natin. Sige, mananawagan ako kay Director Gerald Pakanan. Alam nyo, Director, kung gaano ko naging mabait sa inyo. Alam ho ninyo kung paano ko inaayos ang lahat ng bagay na walang masasaktan. Dahil ang gusto ko lang yung karapatan ng mamamayan na magkaroon ng maayos na proyekto para sa probinsya natin. Pero ngayong oras na ito, nasasabihin sa akin na bawal akong pumasok o sino mang bisita ng walang permit ng DPWH. Kayo na pala po ngayon ang mayroong kontrata dito. Kasi ang alam kong hindi lang pwedeng pumasok, magpapasok, ay yung may-ari ng bahay, may-ari ng lupa. Kung ito'y private. Hindi ito private property, ito'y public property. At ang alam ko, pag public property, kahit sino, basta taxpayer, basta tao, basta mamamayan, ay pwedeng pumasok. Maliban lang kung may mga sinusunod na regulasyon. Pakisabi, ipapadeklara ko kayong persona non grata sa probinsya ko. Saan kayo nakakita ng gobernador? Ayaw akong papasukin kung wala daw written permit ninyo. Ayan, kausap niya na rito yung mga taga DPWH at winarningan niya na. Although hindi lang to basta warning, talagang may banta na to na i-declare as persona non grata. So doon pala makikita mo na mabigat yung mga bitawan ni gobernador
talagang kinakastigo niya na yung DPWH mismo. Hindi pa yung contractor, kasi yung contractor pwedeng may kuntsabahan, o pwede namang talagang ginagamit lang ng contractor yung DPWH para hindi mapasok yung kanilang site at makita yung mga dapat nilang yung mga hindi dapat makita ni Gov dito, ginagawa nila ng paraan kasi damay-damay to. Hindi lang contractor yung tatamaan dito, kasi pati yung DPWH, kasi sila yung inungunguso rito. Posibleng may instruction din galing sa DPWH, or pwedeng talagang iginagamit lang ng contractor itong DPWH. Kasasabi lang ng kwarta kanina eh. Nag-advise kasi yung Santos na nahuli lang yung timpo ng kwarta. Grabe kayo! At tandaan nyo ito. Ako ang gobernador sa probinsyang ito. Pinoproteksyonan ko lang kami, tas ganito kayo nagninegosyo. Sasabihin nyo hindi pwedeng pumasok dahil wala kay written permit? Wala po kami advice. Ano walang advice? Sabi ng gwardiya. O ngayon, ipuputo ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. Tuturuan na. Tingnan natin kung gaano kapalpak ang trabaho nyo dito. Yan na. Papasukin na. Ano ha? Tingnan mo, oh. Closed. Closed under construction. Bakit? Pag under construction ba isang bagay, pinagbabawal, pumasok at bisitahin? Kaya nga may audit eh. Nagpapasalamat ho ako sa Kaya nga daw may audit. Yan yung sinasabi natin dito na malawak na tong korupsyon na to. Kasi may audit eh. Anong ginawa ng audit? Hindi ba nila nakita yan? O natakpan na yung mata nila? Yun ang tanong dyan. Tuloy natin. napakalaking pondong nilagay sa probinsya namin. Maganda naman sana eh. Ang gusto nga lang natin maiayos ang design. Ang original na gusto ko dito, ang design sa halip na buhangin ng gitna, konkreto na buo. In-explain ko na yan kay Director noong 2023. Sabi ko, ayoko niyan. Sabi niyo, maganda Gob ang disenyo niyan. Ilang buwan ko yung pinatigil ang construction. Sabi niyo, Gob, maganda yan, napakaganda ho niyan. Dire-diretsong boulevard. Eh bakit sabi niyo putol-putol kung dire-diretsong boulevard? Ikalawa, bakit naman ang loob ng ginagawa ninyo napakanipis na konkreto? Uulitin ko, 1 billion per kilometer. Maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? Kayo na ho ang mag-judge. 1 billion per 1 kilometer. Makikita nyo dyan, no? Ampaw, oh. Ampaw, di ba? Makita nyo yung ilalim, hindi konkreto. Parang nakapatong lang ito sa lupa na hindi man lang pinatag, hindi man lang sinolid bago sementohan. Tayo naman kahit paano tumutulong sa construction, nagtrabaho tayo ng maikling panahon sa construction at nakikita natin kung paano sila tumatrabaho doon. Pero dito, kahit wala tayo mismo sa site, makikita natin ampaw yung gawa doon sa pagkakagawa ng sahig na yan. Sa itsurang ito, ikaw mag-judge. At saka ito, tingnan nyo naman, oh. Mortar yung mortar niya. Wala. Ang materialis galing dito. Ang bato galing dito. Ito ang 1 billion per 1 kilometer. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection eh? Ang mga tanong natin, paano pumasa ito? Sa inspection, sa technical inspection, paano pumasa sa COA? Ano po ginagawa ng UAU? Ano ginagawa? Di ba may quality control? UAU, PP. Yan, di ba? Yan yung sinasabi na na meron ng kuntsaba nangyayari. Tama nga naman, may mga inspection na kailangan gawin dyan. May quality control, andyan yung commission on audit. Hello sa taga-commission on audit. So, parte ng trabaho ninyo kasi government funds ang ginagamit dyan. Di ba? Sino yung mga nag-inspect dyan?
siyempre, may mga taga-DPWH din, mga engineer na mag-inspect din dyan, di ba? Although may engineer din yung mga contractor. So, pero dapat nga may check and balance. So, after gawin, titingnan ng DPWH kung talagang nasusunod yung mga standard size, yung standard na paggawa. Ngayon, yung COA naman, i-check din naman kung talagang nagagawa yung trabaho, kung talagang tapos na. Kasi may mga percent na ni-report dyan kung ilang percent na nagagawa yung proyekto. So, doon pala makikita na kung sumusunod ba sa tinakdang araw, tinakdang petsa, yung tibay ng konkreto, yung mga materials. So, doon pala makikita na kung may halong kalokohan yung ginagawang proyekto. So, dito makikita mo na, sabi ng ni Governor dito, paano nakapasa sa inspection yan. Diba? Quality control, mayroong, ano ba isa? Quality assurance unit. Ano quality naman ito? Siguro naman tingnan pa natin ito. Pwede ba paninda sa Batangas yan? Aray ko. Hanapin sa Batangas yan? At ito ay walang bakal. At ito ay walang ilog. Imagine mo kung dito sumasampa ang tubig. Saka kung mapapansin niyo po yung layer yung thickness niya. Tingnan nyo, saka nakakita, nagdagay ng dike, wala namang ilog. Diba? Tama sinabi ni Gov paano kung dinadaanan pa ng tubig yan? Dinawash out lahat ng laman nung dike na yan. Kasi ampaw nga Diba? Lahat yan, ubos yan sigurado. Isipin nyo lang walang ilog. Walang pinagkaiba sa nagtayo ka ng tulay na wala namang ilog. So doon pa lang may corruption na. Kahit di mo na kahit grade 1, kahit tricycle driver, kahit pilosopo, masasagot na merong korupsyon. Eto, nagtayo ng dike, walang ilog, tapos pag sinilip mo yung yung pinakapalaman, wala man lang katibay-tibay. So, may korupsyon, sigurado yan. Isang layer lang. Considering na yan po yung apple concrete, dapat yung at may certain thickness. Obvious naman Ano pang i-explain mo dito? Quality, sira. Disenyo, sira. Overpriced. Substandard, kita mo, ang batong ginamit, sandin lang naman kinuha. Sa ilog din lang. At saka kita nyo naman. Tingnan nyo, pati yung mga batong ginamit, kinuha lang sa ilog, hindi binili. So, anong nangyari sa pondo? Yan yung malaking tanong. Dahil nga sinasabi nga nila na marami pa nagpapartay-partiyan at ang napupunta na lang doon sa proyekto is 40% na lang. Sabihin natin 1 billion yung project. Ang napupunta na lang sa materials, yung pambayad sa contractor, 400 million na lang. So, yung 600 million, napagparti-partihan na. So, ano nga naman ang aasahan natin? Di ba? So, napakalaking kalokohan kung sasabihin walang korupsyon dito at paano yan paninindigan ng DPWH. Kita niyo naman ang itsura. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Ito walang flood pero gumuho. Di lalo na kung may flood. Flood control ito, Mr. President, pero wala akong flood na mapipigilan ng ganitong klaseng gawa. Gov, so ang purpose po ng pagpunta nyo dito para inspectionin yung mga gumuho. At ito'y dapat ginagawa. Tungkulin ko ito. Na-expose ko na ito dati. The more akong nananawagan sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mr. President. Suportado po ng pamahalaang panlalawigan at ng mamamayan ng Oriental Mindoro ang ginagawa ninyo. At Ayan, tanong na lang dyan. After ng mga hearing na gagawin ng Kongreso, anong gagawin ni Bongbong Marcos? Yan ba meron ba siya diyang bayag para kastiguin yung mga congressman, sagasaan yung mga congressman? Kasi kung ang nakikita lang natin dito, mapupunta lang ang sisi sa mga kontraktor, mapupunta lang ang sisi sa DPWH. Iiwas nila yung mga congressman, yung mga mambabatas na masasangkot dyan.
At buti na lang talaga, merong Marcoleta, merong Senator Marcoleta na mag-iimbestiga rin sa flood control project at alam natin at naninigurado tayo doon, walang sisinuhin si Marcoleta at lahat tatamaan. Yan ang aabangan natin kapag nagsimula na yung Senate hearing ng Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.